DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Ang oras, 3:30. Ako, ang aking mungkahi ay sa diesel isuspend. Yung gasolina, pwede natin patuloy na pag-aralan pa. Ako, sang-ayon ako na patuloy pag-aralan, patuloy i-monitor yung situation. In fairness naman, nag-i-improve ang situation. Nasa around $92 per barrel na. At daming mga iba-ibang balita lumalabas. Pero ang general trend ay pababa yung presyo ng petrolyo. Kaya may mga big time rollback tayo nakikita in the next few weeks. Meron po tayong binabalancing budget and kailangan po natin i-make sure na yung kailangan mapondohan, mapondohan. Kailangan mapondohan yung mga programa na importante sa atin. Kailangan nating tingnan ano yung mas makakabenepisyo sa mga tao, ano yung mas makakatulong sa mga pinakanangangailangan. Kaya ang nangyari is, of course, make sure na meron pong pondo na nandyan, hindi natin tatanggalin yung certain taxes, tapos mabigay natin ng tulong yung mga farmers natin or ating mga transport sector. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Abril, taong 2026 mga umaga Pilipinas. Narito na at mainit ang komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, malakihang rollback sa presyo kada litro ng diesel asahan na bukas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, presyo kada litro ng gasolina at kerosene bababa rin. Pagsuspinde sa excise tax sa LPG at kerosene pero hindi kasama ang diesel at gasolina, idinepensa ng Department of Finance. Isang buwang libreng toll fee sa mga expressway para sa mga sakyang may kargang produktong agrikultural, epektibo simula ngayong araw. Halos 20,000 pampublikong sasakyan na pumasok sa service contracting program ng pamahalaan mag-umpisa ng pumasada ngayong araw ayon sa Department of Transportation. Karagdagang petsa para sa pamimigay ng ayuda sa mga motorcycle taxi at delivery rider sa Metro Manila itatakda sa susunod na linggo. DSWD, tiniyak ang tulong para sa pamilya ng nasawing motorcycle rider na nakapila sa pagkuha ng ayuda. Nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga maaring maging state witness kung may magsasampa ng reklamong kriminal o administratibo laban sa Vice Presidente sa hinaharap ayon sa isang constitutional law expert. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa Pangulo, bababa ng halos 25 pesos ang presyo kada litro ng diesel, mahigit 3 piso naman na ibababa kada litro ng gasolina, habang 2 piso naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Sa ngayon, kung kasama ang ipatutupad na rollback noong Martes, naglalaro sa 97 hanggang 139 pesos ang presyo ng kada litro ng regular diesel sa Metro Manila, habang halos 80 pesos hanggang mahigit 103 pesos na gasolina. Sinabi naman ng Department of Energy na ang posibleng rollback sa Martes ay epekto ng tigil putukan at bahagyang paghupa ng sitwasyon sa gitnang silangan. Umaga na, balita na. Aabot na sa mahigit 75,000 driver ng mga pampublikong sasakyan ang kasama sa listahan
na mga makakakuha ng 10 piso kada litrong fuel discount. Ayon kay Catherine Rowena Villanueva, Land Bank of the Philippines Senior Vice President at Corporate Affairs Group Head, mula sa 12,500 na drivers na kasama sa pilot run ng programa, mayroong 83,000 na drivers na idaragdag sa mga susunod na araw. Dahil pilot test pa lamang ito, isinasagawa muna ito sa Metro Manila at ilang karatig lugar at hindi rin lahat ng gasolinahan ay kasama. Gayunman, asahan umano na palalawakin pa ito. Ngayon po kasi test pilot run po to. So, batching. So, nag-umpisa pa lang tayo, mayroon limited routes. Pero eventually, i-expand po itong programa. Ang gusto lang po kasi natin na mapatakbo natin itong maayos. Kaya importante po may mga testing. Importante rin po na malaman natin kung may mga issues na kailangan i-address. So, this will be expanded at Ang tinig ni Catherine Rowena Villanueva, Land Bank of the Philippines Senior Vice President and Corporate Affairs Group Head. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Idinipensa ng Department of Finance ang pasya ni Pangulong Bongbong Marcos na sa LPG at kerosene lamang magsuspinde ng excise tax. Ayon kay Assistant Secretary Nina Asuncion ng Revenue Operations Group ng DOF, tinitiyak lamang ng kagawaran na nababalanse ang pagkalugi ng gobyerno at ang kinikita nito sa usapin ng buwis gaya ng excise tax. Ginagamit kasi ito ng gobyerno para gawing pondo sa mga programa gaya ng pamamahagi ng ayuda. Mas mararamdaman pa umano ang iba't ibang uri ng ayuda sa iba't ibang sektor na apektado ng krisis sa enerhiya sa halip na alisin ng tuluyan ng excise tax sa lahat ng produktong petrolyo. Meron po tayong binabalancing budget and kailangan po natin i-make sure na yung kailangan mapondohan, mapondohan. Kailangan mapondohan yung mga programa na importante sa atin. Kailangan nating tingnan ano yung mas makakabenepisyo sa mga tao, ano yung mas makakatulong sa mga pinakanangangailangan. Kaya ang nangyari is, of course, i-make sure na meron pong pondo na nandyan, hindi natin tatanggalin yung certain taxes. Tapos, mabigyan natin ng tulong yung mga farmers natin or ating mga transport sector. Ang tinig ni Assistant Secretary Nina Asuncion ng Revenue Operations Group ng Department of Finance. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Isinusulong pa rin ng Senate Committee on Finance ang pagsuspinde sa ipinapataw na excise tax sa diesel. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng komite, kahit bumababa na ang presyo ng diesel at inaasahan ding may panibagong big-time rollback sa Martes, ay lagpas 100 piso pa rin ang presyo nito kada litro. Malayo man ito sa original na presyo ng diesel na nasa 60 pesos kada litro lamang bago sumiklab ang gyera sa gitnang silangan. Aking panawagan ay isuspend pa rin dahil kung titignan natin, nag-umpisa tayo sa 60 pesos per liter. Ngayon, nasa 110, 115 pa rin tayo pesos per liter. Halos doble pa rin. No? So kahit na pababa na siya, kung titignan natin kung saan yung pinanggalingan niya, napakalaki pa rin. At ang kabangga kasi nito ay yung pamasahe na hindi naman tinataasan. Para naman sa pagsuspinde ng excise tax sa gasolina, sinabi ni Gatchalian na dapat muna itong pag-aralang mabuti. Ako, ang aking mungkahi ay sa diesel isuspend. Yung gasolina, pwede natin patuloy na pag-aralan pa. Ako, sang-ayon ako na patuloy pag-aralan, patuloy i-monitor yung situation. In fairness naman, nag-i-improve ang situation. Nasa around $92 per barrel na. At daming mga iba-ibang balita lumalabas, pero ang general trend ay pababa yung presyo ng petrolyo. Kaya may mga big-time rollback tayo nakikita in the next few weeks. Ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB.
Epektibo na simula ngayong araw ang isang buwang toll exemption o libreng toll para sa mga sasakyang may kargang produktong agrikultural. Ayon sa Department of Agriculture, layon nitong mapagaan ang gastos sa pagbiyahe ng mga produkto, mapatatag ang presyo ng pagkain at matulungang kumita ang mga magsasaka sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Batay sa inisyal na pagtaya ng DA, makatitipid ng 1,500 hanggang 3,000 piso kada biyahe ang mahigit 1,000 truck na accredited o konektado sa ilalim ng food lane program ng Kagawaran. Katumbas umano ito ng nasa 52 milyong piso hanggang mahigit 100 milyong piso na matitipid ng mga truck sa loob ng isang buwan. Umaga na, balita na! Mahigit 19,000 pampublikong sasakyan ang magsisimula ng pumasada sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan ngayong araw. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, iilang pampublikong sasakyan lang ang lumahok sa programa nang simulan itong ilunsad noong ika-15 ng Abril. Kabilang umano sa lalahok sa programa ang traditional at modern jeepneys, UB Express, gayon din ang mga bus na bumibiyahe sa EDSA busway. Sinabi ni Lopez na naging matumal ang pagpaparehistro ng mga tsuper at operator para sa service contracting program, kaya iniutos siya sa mga tauhan ng LTFRB na magpunta sa mga opisina ng mga transport network company at transport group. Target ng Kagawaran na mapasama sa programa ang nasa 50,000 pampublikong sasakyan kung saan babayaran ng mga tsuper sa kada kilometrong pagpasada at magbibigay ng 20% diskwento sa mga pasahero. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Muling nag-abiso ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang petsa ng special payout para sa mga motorcycle taxi o delivery service driver sa Metro Manila. Pagtitiyak ng DSWD, makukuha mga nasabing sektor ng transportasyon ang tulong pinansyal sa mga susunod na araw. Pinalalahanan din na sundan lamang ang opisyal na social media page ng DSWD para sa mga ilalabas na anunsyo at ulat patungkol sa mga petsa ng special payout. Pagtiyak pa ng DSWD, hindi dapat mag-alala ang lahat ng nasa listahan ng mga karagdagan na benepisyaryo ng mga motorcycle taxi o delivery riders dahil tiyak na makukuha nila ang 5,000 pisong tulong pinansyal. Umaga na, balita na! Namatay ang isang motorcycle taxi rider habang kumukuha ng ayuda sa Quezon Memorial Circle noong Sabado. Ito ang kinumpirma ni Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, sa isang text message sa Super Radio DCWB. Ayon kay Dumlao, agad namang ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na agad makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Personal ding nakirabay si Gatchalian sa pamilya ng nasawing motorcycle taxi rider at ipinaabot ang tulong para sa gastusin sa ospital, pagbibigay ng maayos na libing at pag-aaral ng anak ng biktima. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Pabor si Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian sa pagbibigay ng ayuda sa mga sektor na apektado ng pagsirit sa presyo ng langis. Gayunman, dismayado ang senador na napakabagal umanong pamamahagi nito lalo na sa mga tsuper ng pampapublikong sasakyan. Kung titignan natin yung pagbibigay ng fuel subsidy, nasa 45% pa lang ang nabibigyan. Isang buwan at kalahati na ngayon. So, yan ang problema natin, ang bagal ng pagbibigay ng targeted subsidy. Marami na, kumbaga, naghirap, marami tumigil na pamasahe, marami ay nagsakripisyo na sa kanilang mga pangangailangan. So, gusto ko man targeted, hindi siya ganun ka-episyente. Isa rin umano sa problema ang magulong listahan ng mga driver na kwalipikadong tumanggap ng ayuda.
ito yung isang bagay rin na titignan din namin. Bakit yung listahan ng LTFRB, taon-taon naman nagre-renew, taon-taon naman kumukuha ng pangalan, pero hanggat ngayon madumi ang listahan. Ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras alas 3:45, labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na! Balita na! DZBB Super Radio #1. GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Pero ano't ano pa man, palaging sa ikabubuti ng pamilya namin ang iniisip namin. Kaya anak, wag na wag mong susukuan ang pamilya nyo ha. Palagi mo silang uunahin. Sa kahit na anong sitwasyon, palagi mo silang piliin. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio #1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman. Nang buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio #1. GMA Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, naniniwala ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na maaring maging state witness sa reklamong impeachment ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Paliwanag ni Cayosa, maaaring maging state witness sa Madriaga kung may magsasampa ng reklamong kriminal o administratibo laban sa Vice Presidente sa hinaharap. Yung sinasabi niya o allegation ng impeachment complaint na illegal na paggamit ng intelligence fund. So kasabwat siya doon kasi siya nga yung taga-deliver daw eh. Dagdag ni Cayosa, mahalaga makapahayag ni Madriaga hinggil sa mga bank account kung saan doon umano ipinadaan ang mga pera. Ordinaryong tao pero daang-daang milyon ang dumadaan sa iyong bank account at pinapa-withdraw. Ang tinig ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Umaga na, balita na. Nilinaw ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, na walang state witness sa pagdinig sa Kamara ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na sabihin ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na maaaring maging state witness sa reklamong impeachment laban sa Vice Presidente ang mga nagpakilalang bagman
o ang nagpakilalang bagman niya umano na si Ramil Madriaga. Ayon kay Ridon, may tuturing lamang na whistleblower si Madriaga. It can be considered as blowing the whistle on the Vice President and her colleagues, no? Pagka umabot na tayo sa trial. Samantala, sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na maaaring humarap ng kusa sa pagdinig ng komite o magsilbing resource person ng Vice Presidente ang mga kumukontra sa mga pahayag ni Madriaga. Nakakabismaya nga na ayaw pumaloob or sumali sa proseso ng Vice Presidente, pero siya at ang kanyang kampo ay tuloy-tuloy naman ang pagbadat sa mga proceedings mismo. Ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Inilabas ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang listahan ng mga sasakyang pag-aari at dating pag-aari ng nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Kabilang sa mga sasakyang nasa listahan ay mga nasa sinumpaang salaysay ni Madriaga, kabilang na ang SUV na ginagamit niya umano sa paghatid ng pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Ridon, malaking tulong para magbigay linaw sa mga testimonya ni Madriaga sa nakaraang pagdinig ang listahan ng mga sasakyan na magpapatunay na hindi siya nagsisinungaling. Pinatutunayan din umano ng listahan na totoo ang inihayag ni Madriaga na pag-aari niya ang mga sasakyan, ngunit hindi pa nito nabibigyan linaw kung binili niya ang mga ito para magamit ng Vice Presidente. Nabatid na sinabi ni Madriaga sa pagdinig noong 2021 ay binigyan siya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ng 25 million pesos para bumili ng mga mamahaling motorsiklo para magamit ni Sara Duterte noong hindi pa siya Vice Presidente. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Dapat maging maagap ang Pilipinas sa Czech authorities kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Congressman Saldico. Ayon sa international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento, importante ang maayos na koordinasyon sa mga otoridad ng Czech Republic para mabilis na mapauwi si Ko. Sa ilalim ng batas ng Czech Republic, simpleng paglabag sa immigration lang ang kaso ni Ko. Sa normal na proseso, maaaring bigyan ng voluntary window to exit o ilang araw para voluntaryong lumabas ng bansa ang isang mahuhuling lumabag sa immigration law. Normally, yun yung mangyayari sa mga ordinary na mga travelers na walang travel documents or may mga violation ng mga immigration laws, no? Like undocumented ka or you travel without your travel documents, like in this case na random check ka sa border and then wala kang dalang any travel documents. Pero I hope in this case, this is something different na siyempre this is parang higher ang stakes dito and I'm sure the Philippine government is now supposed to be coordinating with them. Sinabi rin ni Sarmiento na maaring humaba pa ang proseso ng pagpabalik kay Ko kung may gagawin pang ibang hakbang ang kongresista, gaya ng pag-apply ng asylum at paghingi ng tulong sa gobyerno ng Portugal bilang golden visa holder doon. Worst case scenario, magkiklaim siya ng asylum, refugee status. Pwede rin siyang humingi ng assistance from Portugal, being a golden visa holder sa Portugal. So pwede rin mag-file ng parang diplomatic claim yung Portugal, claiming him as a parang citizen or resident of Portugal by virtue ng golden visa na in-issue sa kanya. Well, in those cases, baka pwedeng humaba-haba yung proseso. Ang tinig ni international law expert Attorney Ralph Sarmiento. Umaga Na, Balita Na! Muling magkakasa ng tigil pasada ang grupong Piston sa Martes na tatawaging protestang bayan at transport strike laban sa giyera at kahirapan sa April 21. Ayon sa grupong Piston, pinapatay ng gobyerno sa gutom ang mga Pilipino dahil sa umanay manhid na pagtugon sa krisis sa langis habang pinoprotektahan umano ng gobyerno ang tubo ng mga kumpanya ng langis.
Nananawagan naman ang grupo ng tigil pasada sa mga kapwa tsuper at hinimok ang mga manggagawa na lumahok sa anumang uri ng pagwewelga para mapakinggan ang panawagan na ibaba ang presyo ng langis at bilihin. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye ang piston sa lugar at oras ng gagawing kilos protesta. Umaga na, balita na! Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ng bahagyang Strombolian activity o mahinang pagputok at pagdaloy ng lava sa Bulkang Mayon. Patay sa ulat ng PBOX na itala ang aktibidad bandang alas 12 ng hating gabi noong Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi kahapon, kung saan nakita rin ang banaag at nakitaan ng pagdaloy ng lava sa mga crater ng bulkan sa Basuda, Bonga at Biisi. Samantala, mula kahapon nakapagtala ng mahigit 2,000 tonelada ng asupre sa bulkan, habang nasa 500 metrong taas naman ng flume o mahinang pagsingaw mula sa bunganga nito. Naitala din ang 41 na volcanic earthquake kabilang ang 16 na pagyanig, 440 pagguho ng bato at pyroclastic density current o uson. Nananatili naman sa alert level 3 ang Bulkang Mayon, kaya mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Lalaking wanted sa kasong statutory rape arestado sa manhunt operation sa 13 Martires, Cavite. Nakatutok sa balita na yan si Olan Bola. Olan! Yasuri ang isang lalaking wanted matapos ang ginawang manhunt operations ng mga otoridad sa 13 Martires, Cavite. Kinilalang akusado sa alias na James. Ito ay regional level most wanted person. Natakip itong akusado dito sa Golden Horizon, Barangay Hugo Perez sa 13 Martires City. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng 4th Judicial Region, Family Court, Region Branch 5 sa 13 Martires City, kung saan ito ay may kasong statutory rape. Walang inirekomendang piyansa ang nasabing korte para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DCWB, Balitang Totoo. Umaga na, balita na sa Super Radio DZWB. Nakahanda na ang Manila Water sa posibleng epekto na nakambang Super El Nino ngayong taon, lalo na sa usapin ng mataas na demand. Ayon sa Manila Water, may mga hakbang na silang ginagawa. Taon-taon din silang naghahanda ang pinaghahandaan ng tag-init kung kailan mas mataas ang konsumo ng tubig, lalo na sa lumalaking populasyon sa Metro Manila. Bagamat nananatiling pangunahing pinagkukunan ang Angat Dam, sinabi ng Manila Water na halos nasa maximum capacity na ito. Dahil dito, pinalalakas na rin nila ang paggamit ng iba pang water sources gaya ng Laguna Lake at Upper Wawa Dam. May nakastandby rin namanong deep wells na maaring gamitin kung lalampas sa inaasahan ng demand sa tubig. Tiniyak naman ng Manila Water na tuloy-tuloy at sapat ang supply ng tubig para sa kanilang mga customer ngayong panahon ng tag-init. Umaga na, balita na sa Super Radio DZWB. Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po ang inyong kapuso, Alan Gato. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, dito sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.